remain faithful to our God, ang langit ay magiging bukas para sa atin. Amen? So isigaw po natin, isa sa English at isa sa Tagalog. 1, 2, 3. In Christ Jesus, the Lord grants open heavens as we obey and remain faithful in 2024. Sa sarili nating wika, kay Kristo Jesus, ang Diyos ang nagkakaloob ng bukas na langit sa ating pagsunod at pananatiling tapat sa taong 2024. Palakpakan natin uli ang ating Panginoon. Praise God. So bago kayo umupo sa kaliwat kanan, sabihin nyo, God bless you. I am glad that you are here. Thank you, Lord. So pag nasabi nyo na po yan, pwede nang mag-sit. Are you blessed today? So good morning again. Grabe yung word ng Lord sa atin. Alam nyo, ang Panginoon talaga ang siyang tulong natin. Walang ibang pag-asa talaga tayo na pwedeng kapitan sa oras ng ating mga pangangailangan kung hindi ang ating Diyos. Amen? So good morning din sa mga nanonood sa ating live stream today. Nandyan po sila, lalo na yung mga malalayo na lugar. Especially, di ba, yung ating Tagum, di ba, nandyan, nanonood sila today. So before tayo po ay makarinig ng salita ng Panginoon, I'd like to exhort you again and again and again in our giving. It's giving time. Sabi mo sa katabi mo, giving time, kasi malungkot eh. Di ba? Pag ano na yan, pag giving time, dyan na nalulungkot ang karamihan sa atin eh. So sabihin mo ulit sa katabi mo, giving time na. We believe that the giving of our tithes and offering is a form of worship to our God. Tama? Kasi inaalay natin sa Diyos o ibinabalik natin sa Diyos kung ano lang yung nararapat para sa Kanya. And that is our tithes. Amen. Pero kapag naman tayo nag-o-obey, sumusunod tayo sa commandment ng Lord, lalo na pagdating sa pagbibigay ng ating tithes and offering, wala naman talagang ibang pinagpapala kung hindi tayo mismo. Hindi yan katabi mo. Tama? Kasi ikaw. Kaya nga dapat makapture talaga natin sa mind natin, lalo na sa heart natin, o magkaroon talaga tayo ng tinatawag na revelation about sa word na giving. Kasi ito lang talaga yung magiging dahilan eh. Kaya nga for 17 years na ang church natin nag-e-exist dito sa lugar na ito, we always teach about giving. Kasi we believe na dito lang talaga ang mga disciples natin makakalaya sa tinatawag na poverty. Doon sa poverty level, lalong-lalo na pagdating sa kaisipan. Tama? Marami kasi ngayon, di ba? Talaga kahit na meron yan, pero hindi naman talaga magagawang magbigay. Why? Kasi mali ang isip. Nandoon yung tinatawag na poverty mentality. At alam nyo, yung bibigay natin ngayon, alam ko hindi sasapat sa inyo yan sa mga pangangailangan nyo. Tama? Kaya ang Lord, tinuturuan po tayo na gawin itong prinsipyo na Kanyang pinag-uutos that as we sow our seed, we believe one day we will reap the harvest if we will not give up. Pero may commandment ang Lord sa Malakay chapter 3, verse 10. Yung sinasabi doon that we need to bring, ano yung sinasabing dadalhin natin? Gising na ba kayo? Gisingin mo muna yung katabi mo, kalabitin mo nga kung gising na yan. Kasi yung mga AM, antukin eh. Yung mga inaantok pa, mga ano yan, hindi lang physical, pati espiritu niya, minsan tulog pa eh. Kaya dapat kanina, nung praise and worship, nagising na kayo. Amen. Kaya kita mo, pag may sinasabi ko dito, na kahit maganda yung sinasabi ko, walang NR kayo, no? O, kita niyo yung mukha niyo ngayon, NR. No reaction talaga eh. Hindi tayo maka-amen eh.
Pero ito yung sinasabi ng Lord sa Malakay 3:10 na pinag-uutos ng Panginoon. Sabi diyan is to bring what? Not the half of your tithes. It means the whole. Pag sinabing tithes, that is ilang percent? 10% of our income. Grabe nga, pag tayo nagtatrabaho tayo, di ba kinakaltasan kayo ng tax? Sa mga payslip natin, di ba makikita natin, merong kaltas. Ilang percent ba kinakaltas ngayon? Di ba? Minsan ang laki-laki, minsan kumain lang kayo sa mga fast food. 12% ang tax na hindi natin namamalayan. Pero alam nyo, itong hinihingi ng Lord para sa atin, itong pinag-uutos ng Lord na pagbibigay ng ating tithes, which is the 10% of our income, of our blessing. Sa Jollibee, yung 12%, walang balik yun. Naintindihan nyo po? Di ba? Pero sa Panginoon, yung 10%, siksik, liglig, at umaapaw ang balik. Kapag sinusunod natin itong prinsipyo na ito ng Lord. Wala pong exemption dito kahit estudyante ka. Mas marami pa nga kayong pera kaysa sa amin eh. Yung mga estudyante dito eh. Dapat ngayon, alam nyo, estudyante ka pa lang, natututo ka ng magbigay ng tithes mo. Amen ba? Meron pa bang estudyante ngayon, alibawa pag college, nagbabaon ng 100 sa isang linggo? Meron pa bang ganon? 100 yung baon, college, isang linggo? Wala na siguro eh, no? Siguro nung panahon ko, malaki na yun. Grabe nga, yung nag-aaral ako ng college, ang baon ko per day, 20 pesos eh. So 100 talaga yun, literally. Di ba? Sa isang linggo. Pero ako ngayon, naniniwala ako, wala nang estudyante dito, lalo na pag college, ang nagbabaon ng 100 per week. Amen. Kung meron man, nagbabaon ng 100 per week, gusto mo ba lumaki yung baon mo? Sa 100 pa lang maging tapat ka sa pagbibigay ng tithes mo. Kaya nga siguro pag estudyante siguro sa church natin, lalo na pag college, magbibigay ng 20, hindi ako naniniwala dun. Kasi malalaki baon nyo. Tama? Maliban na lang kung nilalakad mo lang hanggang dito, hanggang bahay, hanggang school. Siguro wala nang pamasahe. Pero ngayon, di ba? Grabe nga eh. Di ba? Kung makapag-milk tea nga kayo eh. Kung makapagkape nga kayo, antitindi, di ba? Tapos yung pagbibigay ng tithes natin, yun pa hindi natin magawa, pero hindi natin alam, doon nakasalalay ang pagpapala natin when it comes sa ating finances. Kaya hindi kami natatakot na ituro ang tithes and offering sa ating church. Di ba? Magalit na kung sino magalit, pero patuloy namin ituturo ito. Kasi naniniwala kami with all our heart that this is only the reason for us na tayo ay makalaya tayo, magkaroon tayo ng freedom pagdating sa ating mga pinansyal na pangangailangan sa ating buhay. Na talagang masasabi natin that God will supply all our needs. Amen. Na talagang si Lord, masasabi mo sa buhay mo na sinusupply talaga ng Lord ang lahat ng mga pangangailangan mo sa iyong buhay. Kaya nga tinuturuan tayo. Alam nyo, lagi ko sinasabi that the giving of our tithes and offering, this is an act of faith. Hindi mo alam kung kailan babalik sa iyo to. Pero dahil sa pananampalataya mo, ginagawa mo ito, kasi may pananampalataya ka that someday you will reap the harvest. Kapag dumating ang due season mo, tandaan nyo, sasabihin ko po sa inyo, if you are not a tither, if you are not a giver, walang due season sa iyo. Amen? Hindi mo tatanggapin yung tinatawag doon sa Galatians chapter 6 verse 10, na due season. Hindi darating ang harvest. Amen. Ang mangyayari sa iyo, lagi ka lang receiver. Lagi ka lang nakikikuha ng ani sa iba. Ang pangit naman tingnan nun.
Pwedeng kumukuha ka lang ng ani sa iba ngayon, pero dapat someday, ikaw ang magtanim ka para ikaw naman, sarili mo yung ani. Mas masarap pag sa'yo yung ani. Amen? Kaysa ano ka lang, kaysa naaambunan ka lang ng mga pagpapala. Tama. So alam niyo yung open heavens, tapos nga outpouring of the Holy Spirit, pero hindi lang yun eh. Diba, nandiyan ang pagbukas ang langit, maraming aspeto sa buhay natin talaga ang pagpapalain ng Panginoon, including our finances. Amen? Kaya wag niyo nang burahin yung Malakay 3:10. Yan yung ayaw ng iba eh, di ba? Na napapakinggan. Bring the whole tithe, sabi doon, into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord. Di ba sabi doon? Test me in this, sabi ng Lord. Subukin nyo ang Lord when it comes sa pagbibigay ng tithes nyo. And God, sabi ng Panginoon, if I will not open the windows or the floodgates of heaven and pour out to you. Pour out, sabi niya, so much. Alam niyo na ibig sabihin ng so much. Ibig sabihin, marami yan. So much blessing, sobra-sobra, that you will not have room enough for it. Gusto niyo ba yung ganyang pagpapala? Pero sasabihin ko sa iyo, be a tither. Be a giver. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. He is always on time. Minsan nga magtataka kayo, ang dami niyong pinagdadaanan finances, pero binibless kayo ng Lord. No? In any form ng mga blessing, may pinagdadaanan kayo sa buhay, pero may kapalit na blessing naman. Biglang darating. Tama. Magtataka ka na because God is always on time. Pagdating sa mga pagpapala. Amen? Hindi siya nalilate. Kasi nga, hindi siya natutulog. Alam niya kung ano yung needs mo ngayon. Amen? May needs ka ba ngayon? So, taas yun na yung mga offerings nyo kung may mga needs kayo. Yung mga tithes nyo. Yung mga seed pledges nyo for our project Adulam and sa project Canaan natin. Maging faithful po tayo dyan. Sige, taas niya. Taas na mataas. Huwag po kayong mahiya. Diba? Let's honor God. Panginoon, napapasalamat kami once again, Lord, for this opportunity na kami makakapagbigay. So, ibig sabihin, Lord, na ang buhay namin pinagpala. Lord, we believe, alam po namin itong mga nakataas na ito, yung mga natira sa amin, alam namin kulang pa yun, Lord, sa amin. Hindi sasapat yan. Pero, naniniwala kami with all our hearts that you are a God who is more than enough, Panginoon. Higit ka pa sa sapat, Lord. Kanya ano yung mga kakulangan namin, we believe, Lord, through our faith, kaya mo itong punuan, Panginoon. Lalong-lalo na yung mga pinansyal na pangangailangan namin, Lord God. Lord, gawin mong tapat, Lord, ang bawat isa sa amin, lalo na pagdating sa area na ito, ang pagbibigay ng aming tithes and offering sa iyo. Because alam po namin dito nakasalalay, Lord, para ang paglaya namin, Panginoon, lalong-lalo na dun sa kahirapan ng buhay, O Diyos. Kasalatan, Lord God, kakulangan, Panginoon, sa area ng aming pananalapi. Lord, maraming salamat, Lord. Patuloy mong babaguhin ang aming kaisipan, Lord, ang aming mga puso pagdating sa word na giving. At sa tuwing nadidinig namin yung salitang giving, lagi na kaming magiging excited, Lord. Because this is the time, Lord, na kami ay mapapagpala, Lord, sa aming mga buhay. Lord, we apply the precious blood of Jesus Christ upon our tithes and offerings today, O God. Specifically, Lord, the blood of Jesus that was shed on the crown of thorns that redeems us from the curse of poverty, O God. Salamat, Panginoon, pinalaya mo na kami in any form of poverty, O God, in our life, O God. Thank you, Lord. We just honor you today with our giving at ano man yung mga natira sa amin, Panginoon. Alam po namin, Lord, sa darating na linggong ito, kayang-kaya mo kaming i-sustain, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan hanggang, Lord, na makatanggap na naman kami, Lord, ng mga pagpapalang pinansyal, O God. We believe that our due season is coming soon.
Kaya wala kaming ibang gagawin kung hindi magtanim sa iyo, Panginoon. Dahil naniniwala kami, Panginoon, that someday our due season will come and we will reap a great harvest if we will never give up, Lord God. Salamat po. Bless ang mga faithful tither, giver, Lord, of our church. Punuin mo, Panginoon, ang anumang mga pangangailangan nila, lalong-lalo na sa darating na linggong ito, O Diyos. Maranasan namin that you are the God who supply all our needs. We thank you, Jesus. We just honor you, Lord, with our offering this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So let's give cheerfully. Commercial muna. Inom lang ako. Okay, handa na ba kayong makinig ng word ni Lord? Handa na ba kayong makinig? Ayan, encourage nyo naman ako. Mag-amen naman kayo. Amen. Ayan, encourage na ako. Pwede na tayong mag-word. Alam nyo, di ba, hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ang taong ito, ang pangako ng Diyos ay bukas na langit para sa atin. Pero lagi kong sinasabi, ang open heavens, may mga challenges ito. Hindi lang ito basta mangyayari sa atin. Hindi lang basta mangyayari na magiging obedient ka. Tama? Eh yung salitang obey pa naman, parang mahirap gawin. Minsan, di ba tayo yung pinagagawang madali sa atin ng Panginoon, parang ang hirap sundin. Amen. Parang ang hirap maging tapat. At lalo yung manatiling tapat. Kasi may mga tapat ngayon, pero bukas hindi na nagiging tapat sa Lord. Correct? Kaya kita niyo yung open heaven natin, sabi doon, remaining faithful to our God. Manatili kang tapat, hindi lang sa Diyos, kung hindi maging sa church. Naintindihan niyo po? Sana habang buhay na tayo magkakasama dito. Hanggang sa dumating na si Lord. Sana Vision Church ka pa rin. Amen. Di ba? Yun ang mahirap gawin eh. Kasi kita nyo, may mga faithful today, but later on, magiging unfaithful sila kay Lord. Parang hindi maging consistent faithful, no? Kaya nga ang open heavens talaga, challenge ito. Hindi na lang basta-basta mangyayari sa'yo na bubuksan ni Lord ang langit para sa'yo. Eh paano kung disobedient ka, sa tingin mo, bukas ang langit? Minsan nga, yung pagsisimba, hindi tayo makapag-obey dun. Tapos aasahan mo, bukas ang langit sa'yo. Tama. Yung mga basic things na dapat ginagawa ng isang Kristiyano, minsan hindi naman natin magawa. Tapos, magiging aasa tayo that God will open the heavens for us. Hindi kanya minsan talaga tayo nahihirapan tayo sa buhay natin kasi isang dahilan lang yan, ang langit sarado. Pero gusto nyo ba maging madali ang buhay? Sino dito gusto maging madali ang buhay? Kanya nga this morning, I'd like to talk yung word na grace. Sabihin nyo nga, grace. Pag ang pangalan mo Grace, napakapalad mo. Dahil yan ang pinangalan ng nanay mo sa'yo. Kasi pag sinabing grace, unmerited favor. At ang tanging makakapagbigay ng unmerited favor for us, not your family, not your friends. Hindi natin pwedeng hanapin ang unmerited favor sa kanila, sa tao. Ang unmerited favor, ang totoong pabor ay matatagpuan natin, may experience natin through our relationship with our God, through Jesus Christ. Amen?
Gusto kong basahin ito. Example dito si Apostle Paul talaga. 2 Corinthians 12, starting from verse 6. Sa NLT. Come on, let's look at our cellphone or Bible. Kasi yung Bible nasa cellphone na ngayon. Sabi diyan, if I wanted to boast, sa Tagalog parang ano yung, pag meron akong gustong ipagmayabang, at alam mo naman si Paul, may pagmamayabang naman talaga yan. Kasi scholar ni Gamaliel yan. Amen. Kumbaga sa ano, cum laude yan. Talagang may karapat dapat ipagmayabang si Paul. Correct? Sabi niya, if I wanted to boast, I would be no fool in doing so. Because I would be telling the truth. Totoo naman, may pagyayabang si Paul. But, sabi niyan, I won't do it. Because I don't want anyone to give me credit beyond what they can see in my life or hear in my message. Kita mo, may pagyayabang pero hindi mayabang. Yung iba, wala pang ipagmamalaki. Ang yabang-yabang na eh. Naintindihan niyo po? Yung iba, makatikim lang ng konting angat. Ang yabang-yabang sobra. Kala mo, hindi na ma-reach. Nakaapak, hindi na nakaapak ang paa sa ano? Sa lupa. Multo na eh. Verse 7. Even though I have received such wonderful revelation from God, alam niyo, pag binasa niyo yung simula verse 1 yan, si Paul may vision siya na nakarating siya sa third heaven. Ang ganda siguro no, no? Tayo minsan first heaven, di pa makarating eh. Kaya kasi nga sarado eh. Ang langit eh. Kaya alam mo, pag sarado ang langit, wala ka ring vision. Wala kang revelation. Amen? Kaya nga sabi niya, even though I have received such wonderful revelations from God. So to keep me from becoming proud, para hindi ako maging mayabang, ano nangyari? I was given a thorn in my flesh. Pag sinabing thorn in his flesh, si Paul parang may sakit. Pero hindi na lang in-specify dyan sa Bible kung ano yung naging thorn in the flesh niya. I was given a thorn in my flesh. At siguro matindi itong thorn in his flesh na naranasan niya. Sabi diyan, a messenger from Satan to torment. Kanino galing itong thorn in the flesh? Kay Satan. Si Satan ba? Ano ba natin si Satan? Sa iba, best friend yan eh. Enemy yan, di ba? Sabi niya, a messenger from Satan to torment me and keep me from becoming proud. Alam mo, I believe na si God, minsan inaalaw niya na yung mga buhay natin dumaan tayo sa mga testing in life. Kasi baka mamaya, may nararating ka na, nagiging proud ka na sa sarili mo. Kaya minsan si Lord inaalaw na dumaan tayo sa mga challenges na yan sa buhay natin para yung faith natin manatili tayong matatag. Kaya huwag kang magtaka kung meron kang pinagdadaanan ngayon sa buhay. Kapatid, amen. Lahat tayo meron pinagdadaanan. Iba-iba nga lang yung form ng mga challenges natin. Maaari yung challenges na nasa iyo ngayon, kaya binigay sa iyo yan, baka pag sa akin binigay ng Lord yan, hindi ko kayanin. Pero nasa iyo yan kasi kaya mo yan. Amen. At yung challenges na pinagdadaanan ko, bakit hindi binigay sa iyo? Kasi baka mamaya, hindi mo rin kayanin yan. Pero sabi nga, di ba, doon sa 1 Corinthians 10:13 ba yun? May times na hindi na natin kaya, mag-i-intervene na si Lord para alisin ka sa sitwasyon mo na yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapit lang tayo.
Kasi minsan, hindi natin sinasama si Lord eh. Gusto nating kayanin ang lahat ng mga problema sa buhay na tayo lang. Hindi mo kaya yan without God in your life. Baka mag-backslide ka. Amen? Pero kapag nandyan ang Diyos, anuman mga trials yan, kahit fiery trials pa yan, kaya mo lampasan yan. Because ang storm, dumadaan lang, hindi nananatili. Alalahanin nyo, even in the middle of the storms in our life, nandun si Lord. Nga sa Job yun eh. Pag nakita nyo lang yung Job, di ba? Kahit nasa storm daw, even sa storm, si Lord nandun pa rin. Kasama mo. Minsan hindi lang tayo maging aware na yung presence ng Lord nandun. Wala tayong awareness. Amen? Na ang presence ng Panginoon nandun. Hindi mo alam, si Lord nandun, yung gates of heaven nandun. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Tama? Ano man yung mga challenges nyo ngayon, kaya mo lampasan yan because mayroong tinatawag na grace. Minsan siguro pag medyo yumayabang na tayo, kinukurot ka na ni Lord. Kaya si Paul, sa dami ng achievement niya, ang tindi ng revelation niya, nakarating nga sa trono ng Diyos eh. Sa vision eh, tama? Pero may time na kinurot siya ni Lord. Inalaw ng Lord na i-torment siya ni Satan, like yung ginawa kay Job, di ba? Para siguro, si Job kasi businessman, ang dami niyang achievement din eh. So inalaw ng Lord na i-torment siya. Para siguro, hindi magmayabang. Ganon din kay Paul. Sa verse 8, kita niyo, sabi diyan, 3 different times I begged the Lord to take it away. 3 beses daw siyang nagmakaawa kay Lord na alisin yung thorn in the flesh. May pagkakataon ba sa buhay natin na nagmamakaawa kayo kay Lord? Lord, alisin mo na ako. Pero parang walang ang tawag doon? Walang response. Alam niyo, in the middle of testing sa buhay natin, minsan si Lord nananahimik. Kasi nasa exam ka. Nakita mo ba yung teacher mo pag nag-i-exam ka, nagdadaldal? Di ba? Pag ikaw hindi ba tahimik lang? Minsan ganun ang Lord. Minsan we always ask God, Lord, alisin mo ako sa sitwasyon na ito ng aking buhay. Pero parang, si Lord walang response no? Kaya sasabihin mo, magtatanong ka sa isip mo, natutulog ba ang Diyos? Kakanta ka pa nung kanta ni Gary B. Huwag mo sanang akalain. O yan ang kanta ko sa iyo ngayon. Huwag mo sanang akalain, natutulog ba ang Diyos? Pangit. Kaya kanina, alam mo, God reminded me about do sa Psalms 121 talaga eh. Habang nag-worship tayo, ang ganda sa Tagalog, nung binasa ko, tinignan ko kanina habang nag-worship, hindi tayo mabubuwal. Maraming ba tayong mga pinagdadaanan sa buhay, we always plead, God, Lord, alisin mo ako sa sitwasyong ito, pero si Lord walang response. Pero tandaan mo, si Lord nandyan lang. Amen? Parang kay Paul, 3 times. Sabi niya, I beg the Lord to take it away. Kasi masakit na. May pinagdadaanan ka ba ngayon na masakit na sa buhay mo? Tandaan mo, si Lord nandyan.
He is always with you. He will never leave you nor forsake you. Naintindihan ni Paul yan eh. Kaya ano yung sinabi niya sa verse 9? Sabi niya, each time, he said, ang ganda nito. Grabe, ito yung ano ko eh. Devo ko for the whole week. Sinishare ko sa inyo yung devotion ko. For the whole week. Kasi akala nyo, pag pastor, wala nang pinagdadaanan eh. Hindi, marami pa rin kami pinagdadaanan in our family. Nakikita nyo lang na para kami minsan masaya, nakangiti. Pero hindi halata, di ba? Minsan hindi halata na wala kaming pera. Eh yung iba, dabi. Pag may pinagdadaanan na, yung mukha, hindi mo na makita ang glory ni Lord eh. Para bang walang Diyos. Parang hindi mo na maipinta yung mukha sa dami ng pinagdadaanan nila sa buhay. Parang wala si Lord eh. Pero ito sasabihin ng Diyos sa inyo sa umagang ito, sa mga pinagdadaanan mo. That many times gusto mo makawala dyan, pero sa tingin mo si Lord walang response, dapat maintindihan mo lang yung tinatawag na grace ni Lord sa iyo. Dahil ang biyaya ng Lord, pag naintindihan mo kung ano ito ang mag-aalis sa iyo sa sitwasyon mo ngayon. Thank you, Lord. Kasi di ba ang ginawa ni Jesus para sa atin, that is God's grace. Nung namatay si Jesus sa krus, that is God's grace. Alam ni Paul yan. Amen. Kaya nga sabi niya, I am crucified with Christ. Nevertheless, sabi yun, hindi na ako nabubuhay sa sarili ko. I am not Paul anymore. Because Christ lives in me. The life that I live, sabi ni Paul, I live in the flesh. I live by faith. Kanino siya nabubuhay? In the Son of God, who loved me and gave Himself for me. And that is grace. Hallelujah. Thank you, Lord. Tagal ko ng pastor, pero ngayon lang pinaiintindi sa akin ng Lord to eh. Nayak tuloy ako. Kasi mas lalo ko naintindihan how is God's grace in my life. Alam natin, hindi yung bahay mo, hindi yung kotse mo ang magpapasaya sa'yo. Hindi yung trabaho mo. Hindi yung maraming pera mo. Kasi lahat ng mga bagay na yan, sa isang iglap pwedeng mawala. Kaya nga si Paul, ano tawag niya sa mga bagay na yan? Dung. D-U-N-G. Pag sinabing dung, tae. Nagkakataihan tayo ngayon. Di ba? Sa kanya, sinabi niya yan eh. I considered all this thing dung, even my achievement. Bakit? Mas gusto ko sa buhay ko, makilala ko si Christ. Tama? Kaya pag mga cell leader natin dito, naintindihan mo to, magse-cell group ka linggo-linggo. Magwi-win ka. Mag-disciple ka. If you consider you are the disciple of this church. Amen? Why? Kasi naintindihan mo what is God's grace. Hindi ka lang mapapakita sa church kapag may sports fest. Grabe, ang dami, mamamatay na eh, pero na-revive eh. Yung mga naka-respirator na sa ICU, yung mga gumagano na, mamamatay na spiritual na buhay. Nung nadinig may basketball sa volleyball, aba, tinanggal yung respirator eh. Makapalo lang eh. Oh, sino yan? Sino yan? Kilala ko yon. Gusto niyo magturo ako? Wag na.
Nung narinig na may sports festival, parang nabuhay ng dugo. Parang mga ugat, dumaloy muli. Oh. Pero pag ikaw, pag ganun ka, hindi mo naintindihan what is the meaning of grace. Kasi ang isang tao, kahit maraming pinagdadaanan sa buhay yan, nananatili yan sa Lord. Amen. Sana hindi ka lang pang sport. Pang Jesus ka rin. Habang buhay. Tama? Pang Vision Church ka rin habang buhay. Tapos na tayo. May natutunan ba kayo? Dito pa lang, may matututunan na tayo sa verse na yan Hindi ko pa nga binabasa Sa verse 9, ano yung sabi dyan? Di ba? Ilang times nag-plead si Paul kay Lord na alisin? Sabihin niyo 3 times. Siguro ikaw, 1 time ka palang nagpiplead, bumibigay ka na. Parang wala si Lord. Amen. Kasi hindi mo naintindihan what is God's grace. Kaya sinagot ba siya ni Lord? Di naman sinabi niya, sinagot ni Lord, inalis ni Lord Pinagaling siya. Hindi naman sinabi dyan. Correct. Pero si Paul, he understands God's grace. Kaya sinabi niya yan. Saan sabi niya? My grace is all you need. Alam mo kung sino nagsabi sa kanya yan? Si Jesus. Pag may Bible kayo, yung hardbound, may red letter, nakasulat siya, si Jesus yun. Nagsasalita. Kasi nagpiplead siya, nagpe-pray siya kay Lord. Walang response. Pero nag-response si Jesus. Sa verse 9. At ano yung sabi niya? My grace, sabi ni Jesus kay Paul, is all you need. Wala bang response si Lord sa iyo ngayon? Ano kailangan mo? Ito sasabihin ni Jesus sa iyo. My grace is all you need. Yan lang ang kailangan mo para makaalis ka. Yung iba, problema lang naman ng pera. Pera lang ang problema nyo Ang babaw naman yan. Tama. Kung yan lang ang magiging dahilan para tumalikod ka sa pananampalataya mo, napakababaw mo. Kung pera lang. Amen. Sasabihin ulit ni Lord sa'yo, my grace is all you need. Kaya ano yung sabi ni Paul? So now, I am glad to boast about my weaknesses. Mas ngayon, ipagsasabi ko na kung ano yung mga kahinaan ko. Kasi minsan, di ba para tayo, yung kahinaan natin, tinatago natin Pero alam nyo ba, doon sa weakness natin, doon si Lord nagiging malakas. Kasi pag hindi na tayo nanghihina sa buhay, hindi na natin kailangan ng Diyos. Tama ba? Pag wala ka ng problema, hindi mo na kailangan si Lord. Pero ngayon ako, alam ko walang magsasabi dito na hindi mo kailangan ng Diyos. Kailangan mo siya, kapatid. Amen ba? Sino dito nangangailangan kay Lord? Kailangan ng family mo si Lord. Si Lord lang sapat na, mga kapatid. Sa lahat ng mga kailangan natin ngayon. Kaya nakakalungkot minsan, siya pa mismo yung binabaliwala natin kapag may mga needs tayo. Amen? We do it on our own. Sarili lang natin, kaya tayo nahihirapan. Pero nahihirapan ka man ngayon, pero pag alam mo, ang Lord, He is the maker of heaven and earth. Kaya ang sabi ng psalmist, di ba? I lift up my eyes to the mountains. Where does my help comes from? My help comes from, not from men, but from
the Lord. Naintindihan niyo po? Ito yung sabi niya, so now I am glad to boast. Masigit na ipagmamalaki ko ngayon ang aking mga kahinaan. So that the power, sabi niyan, of Christ can work through me. Palakpakan natin ang Panginoon. God is good. Amen! Hindi nagbabago si Lord. He is the same God. He is the same yesterday, today, and forever. Kung noon nakakagawa siya ng himala, kaya niya rin gumawa ng himala sa buhay mo. Kaya ang problema, wala kay Lord. Minsan ang problema nasa atin. Amen. Kaya sabi ni Jesus, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Sa verse 10, sabi sa verse 10, that's why I take pleasure in my weaknesses. Grabe pag sa Tagalog, sabi doon, dahil dito, sabi niya, maligaya ako sa aking kahinaan. And in the insults, hardship, ini-insult ka ba dahil born again Christian ka? Marami ka bang hardship? May persecution ba? May troubles ba? Sabi niya dyan ni Paul, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. Grabe, no? Ganda no, no? Kung ako'y mahina, then doon ako lumalakas. Bakit? Kasi alam ni Paul, naiintindihan niya kung ano ang grace ni Lord sa kanyang buhay. Kaya sasabihin ulit ni Lord sa iyo, my grace is sufficient for you. My grace is all you need. Sino may mga weakness dito? Pag nasa iyo, naiintindihan mo ang grace ng Lord, mas lalakas, sigit na lalakas ka. Kung may mga weakness ka man ngayon in your life, kaya mong ma-overcome yan because of God's grace. Kaya nga ang pagbabagong buhay, ang changed life, hindi mo pwedeng maranasan yan kung wala ang grace ni Lord sa iyo. Kasi hindi tayo perfect ngayon. Amen? Bakit lang kaya tayo nakakapagpatuloy sa relationship natin sa Lord? Bakit tayo nakakapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos? Because merong biyaya ang Panginoon sa atin. And the blood of Jesus, kino-cover niya lahat ng imperfection natin. That is grace. Amen. Kanya yung buhay natin, nagbabago tayo. We are changing from glory to another glory. Kaya itong templo na ito na nabubulok noon, na-restore. Amen. Unti-unting nare-restore. Why? Because of God's grace. Ano man yung mga kahinaan natin sa buhay, na dyan tayo lagi nahuhulog, na-overcome natin. Why? Because of God's grace. You're walking in God's grace. Makakarating ka sa mga pangarap mo because of God's grace. Amen. Hindi ka mabubuwal. Kahit ano pa man ang maging sitwasyon ng buhay mo ngayon. Yung grace ni Lord ang magsusustain. Kaya nga, ang pag sinasabi yung word na grace, grace is a constant theme in the Bible. Old Testament pa lang, nandyan na yan. Lalo na higit nung dumating si Jesus. Amen? Mas naranasan, doon pa lang kasi pag matigas ang ulo mo sa Old Testament, papatayin ka ni Lord eh. Pero bakit hindi sila inubos ng Lord? May grace pa rin si Lord sa kanila. 40 years nga lang in the wilderness. Napaikot-ikot. Pero nung dumating si Jesus, namatay si Jesus sa krus, nabuhay muli, mas tumindi ang grace ng Lord.
we can all come to the throne of grace. Directly to the presence of God. Not unlike dati. Hindi ka basta-basta pwede pumasok sa presensya ng Lord. Patay ka. Pero ngayon, di ba, nung namatay si Jesus sa krus, as a believer, as a born-again believer, we can all come to the throne of grace boldly and with confidence. Nang walang pag-aalinlangan, pwede nating ma-experience ang biyaya ng Lord. Amen. Grabe, ang daming ibig sabihin ng meaning na grace. Favor, blessing, grabe, no? Kindness. O nararanasan nyo ba yung kabaitan ni Lord? Di mo, tigas-tigas ng ulo mo, pero ang bait ni Lord. Oh. Tama. Kaya bumabait ka rin unti-unti. Kasi nandiyan ang kindness ng Panginoon. Kaya nga kapag na-experience mo itong mga bagay na ito, we can all extend grace to others. Tama? Sasali natin yung grace na yun sa iba. Siguro iba sa atin dito, wala na tayo dito, even me, kung wala ang grace ng Lord. Ang grace daw, grace is God choosing to bless us rather than curse us. Dahil sa mga kasalanan ginawa natin. Grace is God showing His love to you even though you don't deserve it. Tagalogin ko. Ang biyaya daw ng Diyos ay pagpapakita ng pagmamahal sa iyo kahit hindi karapat-dapat kang mahalin. Amen? Kaya nga pag naintindihan talaga ng isang born-again believer to titino Kasi may Diyos na nagpapakita ng pagmamahal sa Kanya. You do not deserve to be saved from sin and to have eternal life. Pero bakit mo nangyari sa iyo yun? Pinalaya ka sa kasalanan. Tumanggap ka ba ng buhay na walang hanggan? Because of God's grace. Pag naintindihan mo to, bubukas na ang langit mamaya para sa iyo. Romans 5:8, di ba? But God demonstrate His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. That is grace. Amen. 2 Corinthians 5:21. Tayo makasalanan lahat. Pero ang Panginoong Jesus, ibinilang na, sabi doon, for God made Christ who never sinned to be the offering for our sin. Sa NIV nga, EJ. Yan. God made Him who had no sin to be sin. Siyang walang kasalanan, ibinilang na makasalanan para sa atin. So that in Him we might become the righteousness of God. Magmamahal na araw na naman. Ilang weeks na, marami na naman babait. Kahit bumait ka pa, pagdating ng mahal na araw, that Holy Week, pero kapag hindi mo na intindihan ito, pagkatas ng Easter Sunday, pagkatapos mong maghanap ng itlog, at hanapin yung kunehong nawawala, kita mo pinagagawa ng mundong ito? Yung resurrection, ginawang hanapan ng itlog. Kasi hindi natin naiintindihan yan Babalik at babalik ka lang sa dating buhay mo. Marami nagpenitensya, sinugatan yung likod, palo dyan. Pero pagkatapos, makikita mo, nasa inuman uli.
Pag ganun yung isip mo, religion ka lang. Hindi mo naiintindihan yung ginawa ni Jesus para sa iyo. Lalo na kung matagal ka na, ako maiintindihan ko kung bago pang Kristiyano tas lasenggo. Mahirap pag leader na, lasenggo pa rin. Meron ba noon? Marami po noon. Kasi hindi nila naiintindihan yan. Ako, kung mga ano ka pa lang, siguro mga months ka pa lang naboborn again, naiintindihan ko. Pero kung ikaw natapos ka na ng SOL3, graduate ka na, tapos leader ka na, umiinom ka pa, and then you don't understand God's grace. Sabi ng iba, aray ko naman. Masakit talaga word of God no? Lahat naman ngayon, lahat ng tinatanggap natin, it's all because of God's grace. That is not our own. Even our salvation. Pastor, ako atay lasenggo na yun Oo, ikaw yun. Praise God, tinamaan ka. Kasi pag hindi ka tinatamaan, hindi ka magbabago, kapatid. Ngayon nga, pa-high-tech na ng pa-high-tech. Pag yoyosi, vape na rin. Sinasabit pa sa leeg. Pag may nakita akong disciple yun, sabi ko, sasakaling ko. Di ba? Lalo na pag leader, may nakasabit pang vape dito. Nako, manda ka. Magiging si Judas ka. Sasabit pa sa leeg, di-display pa di ba? Kala mo tambutso Mabilisan lang. What is God's grace? God's grace will help us keep on standing. Even in times of trials and temptation. May kanta si Israel, di ba? Ano ba yun? I'm still standing. Bakit ka nakatayo hanggang ngayon? Because of God's grace. It will help you keep on standing kapag naintindihan mo yan. Nabanggit ko kanina yung 1 Corinthians 10:12 to 13. Sa NLT nga, pakitignan. 1 Corinthians 10:12 to 13. Ito yung grace ng Lord Ano yung sabi diyan? If you think you're standing strong, be careful not to fall. The temptations in your life are no different from what others experience. Yang katabi mo, meron ding pinagdadaanan yan. Pero ang sabi doon, God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Tingnan mo pag may God's grace ka, naintindihan mo yan, may pinagdadaanan ka man ngayon, bibigyan ka ni Lord ng wisdom paano ka makakaalis dyan. Yung iba kanya hindi makaalis-alis, walang wisdom ni Lord Kaya hanggang ngayon, karengking. Sarap kurutin. Sa singit. Hindi makapagbago-bago ang buhay, di ba? Hindi siya makaalis-alis doon. Walang tumutulong Wala yung grace ni Lord sa kanya. Amen. Kaya nga, ang tutulong sa'yo, para manatili ka dyan sa kinalalagyan mo, manatili kang Kristiyano, is God's grace. Naintindihan niyo po ba? Kasi grabe ang temptation, lalo na ngayon.
sa social media, magbukas ka lang ng Facebook mo, ng TikTok mo, ang daming temptation. Kaya nga pag hindi natin naiintindihan ito, laging gano'n na lang, paulit-ulit na lang. Yung mga maling ginagawa mo sa buhay mo. Pero kung may mali ka mang ginagawa sa buhay mo, tuldukan mo na ngayon. At walang ibang tutulong sa iyo kung hindi ang biyaya ng Lord because God is faithful. Palakpakan natin ang Panginoon, Diyos. Ano pa ginagawa ng grace ni Lord? It will help us keep on standing when we are discouraged and tired. Sino napapagod? Sabi kahapon, pagod na pagod tayo sa sports fest. Eh, yung iba may dahilan na, hindi na muna ako magsisimba ngayon, next week na. Hindi ka makakalaro. Alam mo, ha? Kanya yung iba talaga kahapon, gustong-gusto maglaro, atat na atat. Sorry, hindi ka nagsimba eh. Kanya nga yung Vision Fest natin, ano rin po yun, disiplina para sa atin yun. Kahit magaling ka pa, ayaw mo naman magsimba, bangko ka. Sino gusto bangko sa Sport Fest? Huwag kang magsimba. Kahit may uniform ka pa, kahit magaling ka. Bakit? Alam mo yung church natin, tinuturuan tayo maging disiplinado. Lalo na pagdating kay Lord. Ayaw nyo ba yun? Kasi yung word na discipline, matagal nating inayawan yan eh, pero hindi natin alam, kakampi natin yan. Yan ang magpapatino sa buhay natin. Kaya kita mo yung word na disciple comes from the word discipline. Kaya pag tinatawag kang disciple, ibig sabihin, disiplinado ka. Pag hindi ka disiplinado, member ka lang ng relihiyon. Kaya hindi mo naiintindihan yan. Kaya huwag kayong magagalit sa mga leader nyo. Kapag sinasabi, hoy, magsimba ka. Ikaw naman, ang motibo mo, magsisimba ako kasi kailangan ko maglaro eh. Balang araw, mabubura sa isip yung isip na ganyan. Kahit wala ng sports fest, magsisimba ka pa rin. Kasi bakit? Mahal mo na si Lord at naiintindihan mo kung anong biyaya ni Lord sa buhay mo. Hallelujah! Kaya kita mo yung iba na nanatiling discouraged, lukutang mukha, baksak ang panga. Walang biyaya ng Lord, pero yan ang magpapalakas sa iyo. Eh, hindi naman sa lahat ng oras nandyan si pastor, nandyan yung leader nyo. Minsan mag-isa lang tayo. Pero kapag ang biyaya ng Lord nasa iyo, na-experience mo talaga yung presence ng Panginoon in your life. Kaya yan ang magpapanatili sa iyo na nakatayo ka pa rin hanggang ngayon. Matthew 11:28-30 sa NIV, sabi niya, "Come to me, all you are weary and burdened." At ano ibibigay ni Lord sa iyo? I will give you ang tunay na kapahingahan, hindi yung panonood ng Netflix. Para yung parang may Facebook ka lang maghapon. Hindi na pahinga yan. Lalo ka may stress. Tapos nakita mo doon yung kaibigan mo, mas maganda cellphone sa iyo, na-stress ka. Tapos nakita mo doon yung kaibigan mo, may jowa na, ikaw wala pa, 30 ka na. Yun ang nakaka-stress. Kaya kita mo yung dinulot ng Facebook na yan sa atin. Marami tuloy yung naging inggitero at inggitera eh. Pag may nakitang post na ganyan, kumain ng sangyup. Sana all. Nakapagpadulot ng stress sa'yo, kanya napasana all ka eh. Tama. Hindi po rest ang maraming pera. Kahit marami kang pera, kung wala si Lord sa iyo, wala kang kapahingahan. Sa totoo lang. Minsan yung pera natin, pinambabayad lang sa utang. Ang tunay na kapahingahan, matatagpuan kay Kristo.
Kaya nga sabi niya sa mga disciple niya, come. Hindi niya sinabi, come to your nanay. Come to your BFF. Hindi. Come to Jesus. Meron ka bang kapighatian ngayon sa buhay? Kabalisahan? Meron ka bang kabigatan na pinagdadaanan ngayon? All you need to do is come to Jesus. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavenly laden. Oh, ang galing, oh. Nasa tono na. Kanino tayo lalapit? You are feeling tired and discouraged? Come to Jesus. And you will find rest. Because Jesus is the Prince of Peace. Sa verse 29, sabi doon, take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart. Grabe, no? And you will find rest for your souls. Sa verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. Easy lang pala. Kasi lahat ng yoke, kinuha na ni Jesus sa cross of Calvary. Lahat ng mga pabigat sa buhay natin. Nagiging mabigat lang ang buhay kasi ikaw lang yan. Amen? Pangatlo, last. Ano ang tinutulong ng grace ni Lord? God's grace help us to keep on going when we are in trouble. Are you full of trouble in your life? Sabi ni Jesus sa John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. Hindi naman sinabi ng Lord, hindi naman sinabi ng Diyos kapag ikaw nagka-relationship ka sa bugtong na anak, magiging okay na ang lahat ng ang buhay natin. Tama. Wala sa Bible yun. Si Jesus nga mismo ang nagsabi that in this world you will have trouble. Marami pa rin kaguluhan. But take heart. Sabihin nyo nga, take heart. Sa katabi mo, sabihin mo, take heart. Pag sinabi take heart, tatagan mo puso mo. Amen. Tapos sa bandang dulo, take heart. Because I have overcome the world. Napagtagumpayan na ni Jesus. Amen. Pag sinabi yung word, lahat ng mga problema mo sa mundong ito, napagtagumpayan niya na. Kaya nga hindi dahilan kapag may problema ka, lalayo ka kay Lord. Dapat nga, mas lalo kang lumapit sa Diyos. Mas lalo mo siyang kailanganin sa iyong buhay. Amen? Napakasimple lang para ma-experience mo ang God's grace. Isang bagay lang ang gagawin mo. Just call out to God. As you call out to God, come near to Him. And you will experience yung tinatawag na sustaining grace ni Lord in your life. May natutunan ba kayo today? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Meron ba tayong first-timer? Yeah, palakpakan natin yung 8 na first-timers natin this afternoon. Magandang at welcome po kayo sa ating simbahan. Ituring nyo po ang Vision Church ay spiritual family nyo. Na ito po ang tutulong sa inyong pagbabago at para makamtan nyo, ma-experience nyo yung pangarap ng Lord para sa inyong mga buhay. Amen? So pwede ba tumayo na tayong lahat? Grace to grace, words. How wonderful.
So bago tayo mag-worship sa Lord, sabi ko nga kanina, wala tayong ibang tanging kailangan kung hindi ang grace ng ating Panginoon. Amen ba? Alam mo, yung ginawa ni Jesus sa cross of Calvary, yan yung pinakamalaking biyaya ng Lord para sa atin. By giving His only begotten Son. Kaya nga sabi doon sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son. At yung sumunod na word, sabi doon, that whoever believes, kahit sino, anyone who believes in Jesus, shall not perish. Kasi meron din naman hindi naniniwala eh. Pero sinabi dito, wala naman exemption sa Diyos ang yung mga mananampalataya sa Kanya, sa Kanyang bugtong na anak. Kaya nga sabi diyan, anyone, whoever believes in Him, shall not perish, but have everlasting life or eternal life. Ang eternal life po, hindi lang ito yung buhay na liligaya sa langit. Kahit tayo nasa mundong ito, pwedeng iparanas ng Diyos sa atin ang lahat ng mga pagpapala sa mundong ito. Because He is the maker of heaven and earth. Amen? Kaya eternal life, hindi lang yung pag namatay tayo, doon tayo liligaya. Hindi, habang buhay ka, maligayang maligaya ka. Dahil nandiyan ang Diyos. Pero isa lang ang gagawin mo. Maniwala ka at manampalataya ka sa ginawa ni Jesus para sa iyo sa krus. Amen? So gusto natin bigyan ng mga pagkakataon yung mga bago nating kasama dito na talagang ma-experience nila si Jesus in their life. Pwede ba lahat tayo taas natin ng kamay natin? And just surrender our life to Him. Pikit natin yung ating mga mata. And just say this prayer. Sabihin po natin itong panalangin na ito. Panginoong Jesus, salamat sa krus ng Kalbaryo. Nananampalataya ako sa ginawa mo para sa aking buhay. Na namatay ka sa krus at nabuhay ka muli para tubusin ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking kasalanan. Hugasan at linisin mo ako ng iyong banal na dugo, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong kapatawaran. Tinatanggap ko ito nang mayroong pananampalataya sa aking puso. Panginoong Jesus, binubuksan ko ngayon ang aking puso. Pinapapasok kita, Jesus, sa puso ko. Hawakan nga natin yung ating puso, which is our inner heart, our spiritual heart. Sabihin ulit natin, binubuksan ko ang aking puso, Jesus. Pinapapasok kita, Jesus, sa aking puso. Maghari ka. At ngayon, Panginoon, tinatanggap kita, Jesus, na maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat sa buhay na walang hanggan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo, by confessing Jesus as our Lord and Savior, may isang bagay po yun nangyari sa atin. According to John 1:12, sabi doon, to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Through Jesus Christ, through His death on the cross, as we receive Him in our hearts, tayo pong lahat ay naging anak ng Diyos. Kaya pag wala ang anak ng Diyos sa buhay natin, hindi tayo pwedeng tawaging anak ng Diyos.
Amen po ba? Grabe, sa isang iglap, nagkaroon ng agad-agaran transition ng buhay natin. Mula sa kadiliman, ngayon tayo ay nasa kaliwanagan. Kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Amen ba? So let's worship the Lord. Awitin po natin itong kantang ito. Hallelujah. If love endured the ancient cross, how precious is my Savior's blood. The beauty of heaven wrapped in my shame. The image of love upon death's frame. If having my heart was worth the pain, what joy could you see beyond the grave? If love found my soul worth dying for, how wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious, my chains are gone, my daily pain. From death to life and grace to grace. If heaven now owns the vacant tomb, how great is the hope that lives in you. The passion that tore through hell like a rose. The promise that rolled back dead in its stone. If freedom is worth the life you raise, oh, where is my sin? Where is my shame? When I see that great, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. When I see that cross, I see yes, Lord. When I see the cross, Lord, I see my freedom, Lord. From death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace.
I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. How my soul, Lord, how my soul will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. How wonderful, how glorious, my Savior's cross, victorious. My chains are gone, my veil is paid. From death to life, grace to grace. How wonderful, how glorious, my Savior's cross, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, and grace to grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from there to love, I will sing your praise. In the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from there to love, I will sing your praise. In the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from there to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. Oh, we thank you, Jesus, that every time we see the cross, we see our freedom, Lord. Because of your grace, Lord, we are set free from sin. We are set free from curses, Lord. Because this is all about your grace, Lord. It's all about your grace, Jesus. Thank you, Lord.